Hi! Dapat palagi tayong masaya dahil kapiling natin ang Diyos sa oras nito. Isang magandang hapon po sa bawat isa sa atin na nagbigay ng oras, pagkakataon o panahon na nagamat may mga kasagabalan kagaya ng ulan ay niloob ng Diyos na makarating tayo dito. Sa pangalan ng dakilang Panginoong Jesucristo, naway itong oras na ito ay ipinagkaloob natin upang makipag-isa sa Kanya. Kanina sa pananalangin, at ito naman yung ikalawang bahagi na walang iba ay bigyan ng buhay ang mga aral o sitas na ipinagkaloob sa araw ito. Ngayon po dapat tayo dito sa isang sitas. Sabi po sa Hebreo 10, versikulo 20 hanggang 25. Ito po ay sinulat naman ni Apostol Pablo. Tungkol po sa mga pagpapahayag niya sa ating dakilang Panginoong Jesucristo. Sabi nito, sa pamamagitan ng daang bago at buhay na Kanyang itinilaga sa atin sa pamamagitan ng tabing sa makatuwid bagay sa Kanyang laman. Na ang katotohanan po, tayo po mga tao, kumbaga, napahiwalay tayo sa Diyos. Hindi dahil sa tayo'y malayo sa Israel, o kaya hindi tayo kabilang sa mga Hudyo, o tinatawag ng mga Hindi, kundi dahil sa paglabag o pagsalansan. Yun po yung naging balakid upang mapalapit tayo sa Diyos, yung tinatawag na kasalanan. Ngayon, sa pamamagitan po ng pag-aalay ng dugo ng ating dakilang Panginoon at ang Kanyang laman ay inihanda niya para hagupitin, para parusahan, maranasan niya ang tuyain, ang sipain, luraan, at ganun din suntukin at kung ano-ano pang mga karanasan na ginanap, na ginawa sa ating dakilang Panginoon, lahat po yun ay Kanyang pinag-iisa. Dahil po, kung sana naunawaan natin, tayo po dapat yung pinaparusahan. Dahil tayo yung makasalanan. Pero bakit lahat tinanggap ng ating dakilang Panginoon? Dahil yun po yung pinaka-mission niya, kaya siya pumaba dito sa ibabaw ng lupa. Na walang iba, nabuhay siya, nagtatawang tao, pinaghahandaan siya ng isang katawan sa pamagitan na ipanganganak ng isang berhen, lalang ng Espiritu Santo, para yun ang gagamitin na pinakapagtubos ng kasalanan. Dahil po, ayon sa kautusan, kapag ang tao ay may kasalanan, may mga katumbas siya na pantubos para lamang mapawi ang kasalanan. Halimbawa, kapag ang isang tao ay nakabungi o nalagasan ng ngipin ng kanyang nasuntok, siyempre para patas, tatanggalin din yung ngipin mo. Kaya sabi nga, kapag nakabulag ka, bumulagin ka rin. Ano sabi? Narinig ka na ninyo sinasabi, mata sa mata at ngipin sa ngipin. Ibig sabihin, kung mata yung natanggal mo sa iyong kapwa, mata rin ang tatanggalin sa iyo. Kung ngipin, ngipin din. Ngunit ngayon sinasabi ko sa inyo, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at idalangin ninyo ang sa inyo'y nagsisikusit. Sa makatuwid, totoo lang po, sasabihin natin, wala tayong kaaway. Tayo lang yung inaaway. Pero kaaway mo pa rin yun. Dahil hindi kayo kati. Ibig sabihin, dahil po doon, nagiging harang yun upang maging balakid yun dahil hindi pa tayo nakapagpatawad ng ating kapwa. Ibig sabihin, may kasalanan na pumapagitna sa ating kapwa.
Kaya paano naman tayo makakahingi rin ng tawad? Sabi sa panalangin, patawarin mo kami ng aming mga kasalanan, gaya naman namin na nagpatawad sa mga may sala sa amin. May kondisyon. Bago ka patatawarin ng Diyos, una ka munang magpatawad sa iyong kapwa. Yan po ang susi. Kaya po pagdating dito sa ating dakilang Panginoon, na bagamat mayroong harang yung kasalanan sa pamamagitan ng tabing na walang iba, yung laman ng ating dakilang Panginoon, naging daan yun upang tayo patawarin ng ating mga kasalanan. Dahil sa dugo na lumabas sa katawan ng ating dakilang Panginoon, ngayon ang pinaka-pantubos. Dahil po, sa mga kautusan, kapag may nagawang pagkakasala, may handog kang susunodin. Ibubuhos mo ang dugo doon sa altar. Pero, tinapos na yun ng Diyos. Isa na lang ang inihandog. Ang maganda pa nga, kasi dati, kapag nakagawa ng kasalanan, ikaw mismo ang maghahandog. Pero ngayon hindi na, sa pamamagitan na ng pananampalataya. Dahil nauna nang naghandog ang ating dakilang Panginoon, 2,000 taon na nakalilipas, bagamat hindi pa tayo ipinapanganak, pero kasama na tayo doon sa pinatawad ng Diyos. Ang gagawin lang natin, ikukunik lang natin yung ating sarili na yung ginawa ng ating dakilang Panginoon na paghahandog, kasama tayo doon sa pamamagitan ng pananampalataya. Ng pananampalataya ang paniniwala at pagtitiwala sa mga bagay na hindi nakikita. Hindi natin nasilayan ang buhay ng ating dakilang Panginoon. Hindi natin siya nahawakan o napakinggan man lang. Pero dahil lamang sa aral ng salita ng Diyos, nanalig tayo, nakasama na tayo doon sa pinatawad ng Diyos, doon sa kanyang mga tinitakan. Anong sabi niya? Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Hindi ba dahil lahat naman tayo inosente, walang alam? Ibig sabihin, kapag wala tayong pinagbabatayan na nilabag natin, pero alam natin may kasalanan tayo, kasama tayo sa binipahan niya, na patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman. E paano kung alam na natin? Tapos ginawa pa rin natin. Hindi na po kasama doon sa binipahan ng ating dakilang Panginoon. Dahil nabuksan na ang ating pag-iisip. Kumbaga, sinasadya na ang pagkakasala. Sabi dito din sa Hebreo, kung sinasadya ninyo ang inyong pagkakasala, walang nang natitira pang hain. Sa pagkatuwid, ang kasunod doon, paghukom na. Kaya, minsan lamang ang ating dakilang Panginoon nag-alay ng kanyang buhay. Nag-alay ng kanyang dugo at laman upang dumanas ng mga kahirapan. Kaya minsan lamang ang pagpapatawad ng Diyos na ipinagdarong sa atin. Ilalapit natin yung pananampalataya doon. Hindi na po rin babalik ang ating dakilang Panginoon para pa ulit, para hingi ulit tayo ng tawad sa Diyos. Kundi ang paghuhukom na ang kasunod sa kanyang pagbabalik. Kaya po, sabi sa ibang bahagi ng banal na kasulatan, kayo'y malilinis na sa pamamagitan ng mga salitang ating sinalita. Ang salita ng Diyos ang naglilinis ng ating pagkatao. Ang salita ng Diyos ang kapangyarihan ng Diyos upang sa ganon tayo mga tao pupugin muli. Ituro sa atin yung tamang daan para masumpungan natin ang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Pero, ang tao po, sadyang may katigasan ng puso. Pero kung naging katulad lamang tayo ng mga alagad ng ating dakilang Panginoon, isa lang naman sinabi niya sa 12 alagad, follow after me, sumunod ka sa akin. Ang pagsunod po kasi, yan po ay isang bagay na madali lang sabihin, ang pagsunod. Pero meron tayong mga limitasyon. Dahil dalawa po ang daan. Sabi nga, magpilit kayo ng pumasok sa daang makipot ng napakarami na bawal.
napakarami na itong hindi pwede. Dahil natatalastas na ng Diyos ang pag-iisip natin. Dahil sa oras na pumasok ka sa iglesia, meron ka ng tanda ng Espiritu Santo, kikilalanin ng pagkatao natin. Upang sa ganon, dahil nakatulik na tayo sa Diyos, dapat ang gagawin natin, pag-iingatan natin yung relasyon natin sa Diyos. Kaya kung halimbawa, meron isa tayong pamilya, ang hatulan, kung halimbawa, magkasala ang mag-ama, ama din ang hatulan. Kung magkasala ang ina, ina din ang hatulan. Kung magkasala ang anak, hindi mo masasaklaw yun. Na kapag naglingkod yung ama, damay na lahat ang buong pamilya. Hindi, mabuti sana kung halimbawa, pumunta ka ng templo, nakinig ka ng Ebanghelyo, pag uwi mo, isinir mo yung Ebanghelyo. Yun, madadamay sila sa Ebanghelyo. Kaya nga po, ang importante po dito, walang iba, yung commitment natin sa Diyos at relasyon natin sa Diyos. Bawat isa. Kaya ang paghukom din naman ng Diyos sa bawat isa. Hindi pwedeng idamay, sige na pakisama mo na lang ang ating anak. Kahit ano pang pagpipilit natin, ang mahalaga, may ginawa tayo sa ating mga mahal sa buhay, ibinahagi natin ang salita ng Diyos. Magiging katulad din tayo ng pamantayan ng Ebanghilista. Sinubo din tayo sa pamilya natin, take it or leave it. Tanggapin man o hindi, ang sinabi natin sa ating anak, ang mahalaga, wala na tayong pagkukulang sa pananagutan natin sa Diyos dahil ginanap natin yung ating pagkain. Yun po yung pinaka-responsibilidad natin sa ating pamilya. Kaya po dito, sa salitang ito na ipinapahayag na sa atin, yung laman ng ating dakilang Panginoon. Yun po yung pinakasakripisyo. Dahil kung tinignan natin sa mga karikatura na ginagawa, binilag doon sa cross ang ating dakilang Panginoon. May saklot, may damit. Pero ang totoo lang po, ipinako si Kristong hugok-ubad. Wala siyang kasuotan. At puro latay ang kanyang katawan. Na halos ang kanyang mga laman ay lumalabas na sa kanyang mga balat. Nangingitim na at sunog pa sa araw. Dahil bilag na bilag doon sa bundok nung ipinako siya. Anong ginawa? Nung pinahigat siya doon sa krus, hindi pa magpangawot yung isang kamay doon sa isang butas. Tinalian yung isang kamay at hinatak pa para lamang makaabot doon sa isang butas. Tingnan mo nga naman ang ginawa ng mga Romano sa ating dakilang Panginoon. Bakit hindi pa natin iugnay ang ating sarili na manampalataya tayo sa kanyang ginawa, nakasama tayo doon sa kanyang mga pinatawad. Kaya po, yung tating na yan, yung laman ng ating dakilang Panginoon, yun po ang nagbukas sa atin upang sa ganon tayo, bagamat nahuli tayong ipinanganak, iniugnay natin ang ating sarili sa mga pinatawad ng Diyos. Kaya mahalaga tayo sa paningin ng Diyos. Lalo-lalo na, hindi ba iba-iba yung pinanggalingan natin. Hindi naman tayo tinex o chinat na pumunta ka sa templo. Hindi ba parang may lakas na puwersa na nagtutulak sa atin na pumunta dito sa lugar na ito para makinig lang ng Ebanghelyo. Ito na po yung pamamaraan ng Diyos. Sa totoo lang ito, hindi naman tayo nagre-record. Hindi naman tayo naghihikayat sa mga kapatiran para pumunta ng templo. Diyos na mismo ang naglalagay dito. Ginagamit lang ang karamdaman para dalhin dito. Sa totoo lang po, malungkot lang ako dahil sa sinabi ni Sis na hindi daw, kumbaga, natapos na yung buhay ng isa nating kapatid. Ang mahalaga doon, nakarinig siya ng Ebanghelyo. Sa totoo lang po, mas malayo pa ang mararating nung dahil wala nang sagabal sa kanyang pagkatao. Wala nang katawan. Kahit saan makakarating na siya para makinig ng Ebanghelyo. Dahil itong katawan natin, ito yung nagpapahirap sa buhay natin. Gusto natin pumunta ng templo, minsan sagabal, natamad, minsan parang yung ginagawa, busy, nagiging sagabal tuloy. Pero yung mga malaya na humiwalay yung kaluluwa doon sa kanyang katawan, pwede na siyang pumunta kahit saan.
makakarinig siya ng ibang. Kahit sabihin ng wala siya sa mukha, wala siya sa katawan, pero nandito siya sa Espiritu para makinig ng Ebanghelyo. Ito rin natin. At yan ang may isang dakilang saserdote na pangulo sa bahay ng Diyos. Sino po yun? Ang ating dakilang Panginoong Jesucristo. Bakit po? Dahil ang tungkulin ng saserdote, walang iba. Kapag ang tao'y nagkasala, ang gagawin niya, kukuha siya ng isang hayop na iaalay o para ipatulong ang dugo o kaya susunugin. Ang gagawa noon, saserdote. Ang gagawin lamang ng may kasalanan, hahanap siya ng pangtubos. Saserdote ang gagawa. Ang ating dakilang Panginoon ang naging pangulong saserdote. Dahil siya mismo ang nagdala ng kanyang sarili sa patayan. Para yung sarili niya mismong dugo ang ipatulo o ibuhos para sa kapatawaran ng lahat ng mga nagsisisampalataya sa ating dakilang Panginoon. Kaya naging pangulong saserdote siya. Dahil siya mismo ang gumawa at hindi na siya naghanap pa ng ibang bagay kay pangtutubos kundi sarili niya na mismo. Kaya sa harapan ng Diyos, siya ang naging pangulong saserdote. Tayo'y magsilapit na may tapat na puso. Ito pong panghikayat ni Apostol Pablo. Sa lubos na pananampalataya na ang ating mga puso ay binisikan mula sa isang masamang budi at mahugasan ng ating katawan ng dalisay na tubig. Sa pamamaraan po na ito, yung paglapit ng ating mga sarili sa Diyos, na walang iba, iuugnay natin ang ating sarili sa ginanap na pagsakripisyo at pagtubos ng ating dakilang Panginoong Jesucristo. Magkakaroon na po tayo ng bahagi doon sa tinatawag na inihanda ng Diyos patungo doon sa buhay na walang hanggan. Ito na yung opening. Nakakunik na tayo sa Diyos. Kaya po, pag-iingatan natin, dahil bawat isa sa atin, mula sa kasalanan, binago na. Pero minsan bumabalik pa sa gunitan natin na binabalikan natin yung dati nating pagkatao. Pero meron na po tayong subaybay. Yung Espiritu Santo na yun nagpo-control kasama ng ating budhi na hindi na dapat tayo bumalik sa dating pagkatao. Yun na po yung nagpo-control. Yun na yung makikot na pintuan. Mayroon ng mga limitasyon ang ating mga ginagawa dito sa ibabaw ng sanlibutan. Kumbaga yung kalayaan natin na gawin ang isang bagay, kontrolado na, limitado na. Dahil takot na tayo na baka mapighati yung Espiritu Santo na dyan tinatakan tayo ng Diyos. Sabi nga, huwag ninyong pighatiin ang Espiritu Santo na nasa inyo na dyan kami tinatakan sa matatuloy bagay. Ang Espiritu Santo nananahan sa buhay natin na yan ang nagtuturo na huwag mo nang gagawin yan, ito ang gagawin mo. Yun po yung nagtutulak sa ating Espiritu Santo para makarating tayo sa templo sa bawat araw ng linggo. Pero, kung halimbawa, yung Espiritu natin, kasama ng Espiritu Santo, nagtatda na ng araw, yung linggo nandito ka, tapos kinontra ng laman, magkalaban po kasi ang Espiritu at laman. Ang mangyayari po yan, tatabang yung paglilingkod, mapipighati natin yung Espiritu Santo na itinatak sa atin. Kaya po, dapat po, maging committed tayo doon sa sumpa na ipinatong natin ang ating kaliwang kamay sa kasulatan, kung banal na kasulatan, at tumaas tayo ng kamay. Ito na yung sinasabi, hanggang kailan mo patitindingin ang bandilan ni Kristo habang may buhay. Sabi nga, nung dati natin obispo, gusto ko pang pumunta ng templo. Sabi ko, mahina ka na po, hindi mo na kayang maglakad. Buhay pa ako. Sabi niya. Ang sinabi ko, habang may buhay,
Buhay pa ako. Kumikilos pa ako. Humihinga pa ako. Dalhin mo ako sa templo. Yan ang sinasabi niya. Ibig sabihin, ang problema lang kasi sa tao, yung kaabalahan. Isa na po yung sa laban. Yung oras. Yung mga gawain sa bahay. Yung panahon. O pangangailangan. Minsan wala pang masahe. Ang budget. Pero kung may katapatan tayo sa ating puso, sabi dito, tayo'y magsilapit na may tapat na puso. Kung tapat tayo sa paglingkod, wala tayong pakialam kahit ulan, wala tayong pakialam kahit wala tayong pamasahe. Gagawa tayo ng paraan. Diyos ko ang gagawa ng paraan yan. Meron nga akong kwento niya, nanalangin. Diyos ko po, sana bigyan mo po pamasahe, punta ng templo. Pamasahe po 500. May lumapit na pulis, binigyan 400, sinisi pa yung pulis. Sana po, Lord, sa akin mo na dinirekta. Hindi mo na dinaan sa pulis. Naputungan pa ng 100. Tama ba yun? Iyan po ay isang bagay lamang namin sa dapat unawain natin. Pasalamat natin, isang daan na lang ang kulang, dadagdagan na lang. Nanisi pa ng iba. Kaya po, kung tayo ay may malinis na puso, o tapat na puso, tapos lubos na pananampalataya ng ating puso, na winisikan ng isang masamang, mula sa isang masamang bunhi, mula sa isang masamang pagkatao, na binago ng Diyos, dapat po magiging seryoso tayo sa ating mga ginagawa. Ang linggo, gagawin natin importante sa buhay natin. Dahil tinawag tayo ng Diyos sa pamamaraan niya. Na dapat, yung upuan na yan na pinauupuan mo ngayon, ikaw pa rin ang uupuan niya next week. Dapat, nandyan ka pa rin sa sunod na linggo. Yan po yung pinakatungkulin natin sa Diyos. Ang maging tapat lang tayo sa Kanya. Yung sinumpa natin, gawin natin. Walang ako iba. Tayo na naman ang magbibinipisyon yan para sa ginagawa natin. Na ating ingatang matibay ang pagkakilala ng ating pag-asa upang huwag mag-alinlangan sapagkat tapat ang nangako. Nasabi dito, ingatang matibay ang pagkakilala. Ano ba ang pagkakilala natin kay Kristo? Ano ba ang pagkakilala natin sa Diyos? Ano ba ang pagkakilala natin sa pamamaraan na ginawa ng Diyos upang tayo'y masumpungan natin siya at makilala natin siya kaya tayo nandito sa templo. Siya po tapat. Tapat yung nangako. Minsan tao lang po ang hindi nagiging tapat. Hindi nagiging seryoso. Parang nagiging joke-joke lang yung mga pangyayari. Dahil, nung oras na nasa pangangailangan, malaki ang karamdaman, kumbaga, hapong-hapo, wala siyang malapitan, Diyos lang ang nilapitan niya. Kinahabagan siya ng Diyos. Ngayon, humihingi naman ng pabor ang Diyos. Kadapat ngayong linggo nandyan ka, minsan, nagkakaroon tayo ng dahilan dahil malakas na ulit tayo. Nagiging sagapal pa yung kalakasan. Pero kapag mahina na, Diyos ko po, kumaari sana lahat tawagin na sa lahat ng santo. Pero kapag malakas na, nakakalimot na sa Diyos. Ano pa sabi nito? At tayo'y mga tinginan upang tayo'y mga udyok sa pag-iibigan at mabubuting gawa. Dapat po mag-share tayo. Hindi ba meron tayong pasasalamat? Kaya Saturday, second Sunday, third Sunday. Yung mga kuro-kuro natin, o yung tinatawag na pagpapasalamat. Kaya nga tinatawag na pagpapasalamat. Mga member po yung magpapasalamat doon. Ibig sabihin, kung ano yung tagumpay na nakamit mo, ano yung pinangtan mo sa isang linggo, isang buwan, ipagpapasalamat mo yan sa Diyos. Ito naman yung pamamaraan na, sabi dito, mga tinginan upang mga udyok. Minsan po kasi yung pagsishare ng parte ng buhay natin, nakaka-influence po yun sa ating kapwa.
Dahil kahit hindi siya bihasa na magsalita o humawak ng microphone, lumalakas din ang loob niya dahil meron din akong ipagpapasalamat sa Diyos. Dahil kumbaga, meron din siyang naalala na yung mga panahon ng kahirapan na nagtagumpay siya. Yun ang nagpalakas sa kanya. Kaya po ang sharing, kada pasalamat, malaking tulong po yan sa mga kapatiran. Dahil, kumbaga, ang pagtatagumpay natin sa loob ng isang linggo, sa loob ng isang buwan, pagkamat hindi naman sa pagmamalaki, nasasambit natin na para bang ang ating puso ay laging galak, sayang-saya, tuwang-tuwa dahil napagtagumpay natin ng isang bagay na alam natin mahirap sana pero nakalusot tayo doon na napaglagpasan natin yan. Sabi pa dito na huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon na gaya ng ugali ng iba, kundi manag-aralan sa isa't isa at lalo na kung inyong namamalas na nalalapit na ang araw. Ito po yung pakiusap ngayon ni Apostol Pablo. Ang dito sa kamaligan, ang pinagkaisahan dito, linggo, alauna ng hapon. Dapat po, kung tayo'y committed sa Diyos, dapat po palagi tayong narayat sa ganyang oras. Sabi ko dito, huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon. Dito tayo, ito yung oras na tinitipon tayo ng Diyos. At hindi lang yun, mayroon pang Thanksgiving o pasasalamat every second Sunday of the month na mga alas 7 dapat nandito na onward hanggang alas 12 para tumanggap ng basbas at pagpapala ng Diyos sa mga biyayang tinanggap natin sa loob ng isang buwan. Paano ko yung nagbasbas dito? Wala ka. Sino naging pagpapala ng Diyos? Sino tumanggap ng basbas? Dahil ang mahalaga po yung pagbibigay ng oras. Kasi pag nagbigay ka ng oras sa Diyos, sabi dito, huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon. Gawin natin priority kahit busy tayo. Kahit ubos ang oras natin sa eskwela, sa trabaho, o kung ano pa man ang ating pinagkakaabalahan, ang mahalaga, nagbigay sa tayo ng oras para sa sarili natin. Ang makikinabang po ng sarili natin kaluluwa. Huwag nating gayahin yung iba. Na minsan, nanunuro tayo para tayong halimbawa, motorista, nahuli ng traffic enforcer ng motorista na may violation, ang ginagawa, nanunuro din sa iba, naging traffic enforcer na rin. Dapat, kung ikaw ang nahuli, panindigan mo, kaya ka nahuli dahil may sala ka. Hindi yung manunuro ka rin. Bakit hindi mo yung hinuli, walang helmet? Ba't ka manunuro sa iba? Sarili mo dapat ang panindigan mo. Kaya ka, hinuli dahil mayroon kang sala. Ibig sabihin, huwag natin ituturo sa iba. Halimbawa yun, huwag natin ituturo sa iba na sila nga hindi rin active. Bakit ako mag-a-active? Huwag ka gagaya sa kanila. Bawat isa may pag-iisip. Bawat isa may unawa. Bawat isa ay may paninindigan. At bawat isa mayroong kaluluwa at espiritu na handang kumilala sa lahat ng ipinapahayag ng Diyos. Kaya po, kung tayo po ay iniingatan natin ang pagkakilala natin sa pag-asa na yun ng buhay na walang hanggan. At sinusunod natin o kaya ginaganap natin yan, hindi po natin mapapabayaan ang pagkakatipon. Maglalaan talaga tayo ng oras para tuwing linggo ng alauna nandito tayo sa templo. Ito po yung pampatibay ng salita ng Diyos. Doon po tayo huhubugin upang maging aktibo tayo. Dahil darating ang panahon, sabi dun sa unang sitas, kapag tumagal na rin yung pagsiservisyo mo at naging tapat na lingkod ka na rin, kasama ka na rin sa matanda sa iglesia.
na pwede ka rin naman magturo sa iba na hindi, kumbaga, parang hindi ka takot. Dahil siyempre naging tapat ka mula noon hanggang ngayon, naglingkod ka, sumunod ka sa kalooban ng Diyos. Kaya, pwede ka rin na rin manguna. Pwede ka maging Pangulo o Evangelista, depende sa kalooban ng Diyos. Kapag ang Diyos ang nagtalaga, sa ayaw natin sa hindi, kung iyan ang nakalulit sa ating palad, yan ka talaga tinawag. Yun po yung dapat maunawaan natin. Ang pagkakatipon, doon tayo mag-aaralan sa isa't isa. Ang Ebanghelyo na itinatanim sa ating mga puso, sa pamamagitan dadaan sa tainga, magtatagpo yan dito sa puso, ito na yung pinagkakautosan natin. Sabi niya, hindi ko na gana isusulat ang ating mga kautosan sa mga tapyas na bato, kundi isusulat ko na sa kanilang mga kaisipan o ilalagay ko na sa kanilang mga puso. Sa makatuloy bagay, susunod na lang tayo dahil nandidiyan na sa ating puso ang mga bagay na gagawin natin sa pamamagitan lamang ng pagsunod. Kaya po, at lalo na kung inyong nangangalas na nalalapit ng araw, alam natin, malapit na ang pagbabalik ng ating dakilang Panginoon. Doon po tayo maghanda. Kaya, hindi pwedeng sa kanya, hindi pwedeng huwag muna ngayon. Kundi, sabi nga, ang 1,000 taon ay katulad ng isang araw. Ibig sabihin yung mga taong nag-antay noon na 2,000 taon na nakalipas at yung nag-aantay ngayon, ang ibig sabihin nun, parehas lang yun. Parehas lang sila nag-antay. Kaya walang pinag-iba yung matagal at bago sa pag-aantay. Parehas din naman yan ng kriminal. Nagnakaw ka ng piso, nagnakaw ka ng 1 milyon, parehas pa rin magnanakaw. Kaya kung titingnan po natin, tayo po ay tinuturuan ng Diyos na gawin nating batayan sa ating pamumuhay ang mga aral na ating napapakinggan, kingdom partner. Pero kung halimbawa, absent ka last week, mamimiss mo yung sikas last week. Hindi mo ngayon magagamit sa isang linggo. Dahil kulang, parang hanap-hanapin ang ating kaluluwa yung aral. Nagutom na gutom, hindi nakapakinig ng salita ng Diyos. Siguro, dito na lang pag-imahin natin. Salamat sa Diyos. Ano man ang ating mga kahilingan, ano man ang ating problema, dinarain, ilapit natin yan sa Diyos at tingin natin sa Kanya na pangunahan tayo upang sa maganap natin ang ayon sa Kanyang kalooban. Salamat sa Diyos at isang magandang hapon sa bawat isa sa atin.